Papatawag na daw sa Senado at gusto nila magkatapat. Oh, magandang laban yan. Saldico versus Tambaluslos dyan sa Senado. Hoy, kasi itong issue, kung hindi nyo pa nadidinig, kung hindi pa nakakarating sa inyong balita, eto issue. Yung magpinsan naglalaglagan na. Pag nag-full blast yung banatan, laglagan ni Bongbong tsaka ni Tambaluslos. Naku, magkakamasaya ito. Alam nyo, may problema kasi pag ang issue ay nakabase sa transaksyon, hindi sa prinsipyo. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye ng balita, narito at panoorin pa natin ang full video. Pag-usapan naman natin, papatawag na daw sa Senado at gusto nila magkatapat. Magandang laban yan. Saldico versus Tambaluslos dyan sa Senado. Hoy, kaway-kaway nyo. Napapanood nyo na yung balita. Nagkakagulo na yung mga vloggers ni Tambaluslos o yung mga trolls ni Tambaluslos. Di ba? Kasi itong issue, kung hindi nyo pa nadidinig, kung hindi pa nakakarating sa inyong balita, eto issue. Yung magpinsan naglalaglagan na. Kaya, yung mga maka-BBM, pero pumepera, nagkakaroon ng pera, o sumusuporta kay Tambaluslos, ngayon magkokontraan. Lagot sila. Kanino sila tatayo? Doon sa kanilang paninindigan o doon sa maleta? Doon sa kanilang tayo kay Bongbong Marcos o sa pera? Mararamdaman nyo yan. Yung dating makabongbong biglang titira kay Bongbong. Yung mga politiko yung mga politiko, mga vloggers at mga trolls, yung dating observe nyo na lang. Na dating makabongbong, biglang babanatan si Bongbong ngayon. Pag nag-full blast yung banatan, laglagan ni Bongbong tsaka ni Tambaluslos, ay, naku, magkakamasaya ito. Alam nyo, may problema kasi, pag ang issue ay nakabase sa transaksyon, hindi sa prinsipyo. Andyan ang issue. Tingnan natin to. How can I be the mastermind? How can I be the mastermind? Ikaw na ikaw. Pasok mga trolls ni Tambaluslos. Yung mga bayaran ni Tambaluslos, pasok. Sige, ipagtanggol nyo yan hanggang 2028. Tapos pagdating nyo sa 2028, pagka panalo ni Sara, lipat naman kayo kay Sara. Mga vlogger nagsgusin. Pasok! Dahil sa inilabas niyang video statement kaugnay ng flood control scandal, iimbitahin muli ng Senate Blue Ribbon Committee si later Representative Martin Romualdez. 2 beses nang hindi sinipot ng dating speaker ang mga naunang pagdinig. Dapat yung pinahayag niya sa kanyang video post, sana kung sa Blue Ribbon yon, natanong siya ng mga members kung ano yung tinutukoy niya. Balimbing ka rin ni Lacson, no? Di ba? Apaka-balimbing. Hindi ko maintindihan to. Alam mo, Lacson, para kang bakla. Hindi, para lang Alam ko naman hindi ka bakla Hindi halata sa iyo. Pinky. Pero para kang bakla. Isipin mo, ang tagal nire-request ni Marcoleta na ipatawag mo si Tambaluslos. Kung ano-anong sinasabi mo, iimbitahin. Bigyan nyo ng kamay na bakat. Ipatawag ninyo. Pwede naman yon. Hanggang sa, we can just give invitation. Ang dami nyong kontrahan ni O ngayon sasabihin mo, dapat sinabi niya sa Blue Ribbon. Ikaw ang Blue Ribbon chairman, hindi mo ginawa ng paraan. Ngayon nung nilalaglag na si Bongbong Marcos, gusto mo doon niya sabihin sa Blue Ribbon, Kuya, ano ba talaga? Ano ba talaga gusto mo? Hindi, tanungin ko kayo. Seryoso ba to si Lacson
na ipatawag si Tamba noon. At seryoso rin ba si Lacson ngayon na ipatawag na si Tamba? Ngayong nangyari na yan. Kasi kung ako tatanungin, hindi ko malaman ano ba gusto talaga ni... Kasi ako minsan, kilala ako ng mga kaibigan ko. Mga kaibigan ko, mga kapamilya ko, asar na asar ako sa tao na yung paikot-ikot. Kunwari, niyaya mo, pupunta tayo dito. Gawin natin tong ganito. Sa akin, straightforward. Oo, hindi lang. Huwag na ikot ng ikot. Pambi. Ikaw, hindi ka rin maintindihan eh. Ipapatawag ba o hindi? Katulad nun, sinasabi, hindi daw reliable yung mga sinabi ng 18 Marines. Tapos, pag pinatawag daw si Tambaluslos, pwede raw gamitin yung mga sinabi ng 18 Marines. Sabi, ano ba? Ano ba talaga? Para kayong balimbing na kain suka. Dati, yung ibang, ganito yun eh, as simple as this. Dati sinasabi nung iba, magnanakaw si Bongbong Marcos. Nakakita na kayong tao nagsasalita ng ganyan. Magnanakaw si Bongbong Marcos. Diktador si Bongbong Marcos. Ngayon sasabihin nyo, hindi magnanakaw si Bongbong Marcos. Hindi diktador si Bongbong Marcos. Bay, ang gugugulo ninyo. Nadadamay sa paglubog ng Pilipinas yung napaka undecisive nyo. Hindi nyo malaman kung ano ba. Dati sinisigil nyo estate tax ni Bongbong Marcos. Ngayon sasabihin nyo hindi magnanakaw si Bongbong Marcos. Ano yun? Pwede naman malaman sa inyo eh. Kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. Alam naman natin, sino pa ba executive? Diba? Huwag na nga kayong in denial. Hindi man niya inaamin, pero ang pinapatukuyan niya doon yung pinsan niya. Pagka nilaglag niyo ako, laglagan kayong lahat. Matagal na ring hiling ni Senador Rodante Marcoleta na mapaharap si Romualdez sa komite na dati niyang pinamunuan. Hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Okay. Alam niya kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. Dapat siyang ipatawag ngayon. He's ready to talk. Magtawag ka na. Hindi ko maintindihan so, kung ano pag gustong pinatawag gawin ba ng... Kaya nga eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Magtawag ka na, Pinky. Huwag ka naman parang bakla. Huwag ka parang balimbing. Sasabihin mo doon magsalita tas ayaw mong ipatawag. Magkaiba yung sinasabi mo. Di ba? Ako sang-ayon ako sa sinasabi ni kasi ako nakasubaybay sa mga pagtatalo nila ni Marcoleta at saka ni Lacson eh. O kayo ba? Di ba nasusubaybayan nyo yun? Alam ko na kung ano yung gusto ni Marcoleta, ayaw naman ni Lacson. Alam mo, kung pinatawag mo na Lacson, dati pa si Tambaluslos, matagal na yang tapos. Tapos, kung ano-ano sinasabi nyo. Patawag na, tapos na po yan. Ngayong taon na ito, sinasabi ko sa inyo, pag pinatawag nyo si Tambaluslos, sa Blue Ribbon, yung problema natin sa Nakawan, sa flood control scandal, tapos yan. Huwag nyo na kaming paikot-ikutin. Ako may paalala lang May paalala. Huwag pong kakalimutan, mag-subscribe dito sa channel ni Coach Oli News. At i-like nyo rin po itong video. Nagpapaalala lang, ilalagay natin sa gitna. Subscribe and like. Tuloy po tayo, tuloy. chairman ng BRC. Sagot ni Lacson na chairman ngayon ng komite, simulat sa poll may interparliamentary courtesy sa pagitan ng Kamara at Senado. Kaya kung di kusang dumalo ang isang kongresista, idinadaan sa House Speaker ang imbitasyon na 2 beses na nilang ginawa. Dagdag pa ni Lacson, mas mainam kung dumalo si Romualdez pag nandito na si dating Congressman Zaldico na dawit din sa flood control scandal. Gayun din ang 18 nagpakilalang security aides ni Co na nag-deliver umano ng mali-maletang pera at si Orly Goteza na unang nagdawit kina Romualdez at Co sa issue. Kung nandyan si ex-Congressman Zaldico, nandyan yung ilan doon sa sinasabing ex-soldiers nag-deliver o kung maarip si Orly Goteza pa, mas makakapagtanong kami ng simultaneously at malalaman namin, more or less mag-gauge namin, sino ba yung mas nagsasabi ng totoo, sino yung outright na nagsisinungaling. Kita mo to. Nakita nyo na. Nakita nyo na anong problema ni Lacson. Mas maganda raw na bago ipatawag si Tambaluslos, andyan na rin si Zaldico. At sana, andyan na rin yung 18 Marines o si Orly Goteza. Nakita nyo problema?
Sa madaling salita, ayaw niya ipatawag. Gago. Ginagago nyo kami pare-parehas eh. Ang dami mong kondisyon. Lacson, ano ka ba? Niloloko tayo nito. Hindi nga mahuli si Saldico eh. Hindi nga sila magkasundo anong meaning nung nahuli. Hindi nga daw na-aresto, nahuli lang. Ano ka ba, tanga? Hindi na nga nila alam kung paano. Tapos, sasabihin mo, hindi nyo pwedeng puwersahin si Tambaluslos. Ang pwede lang gawin ninyo mag-imbita through the speaker. Incumbent speaker. Tingnan mo yung chances na pwedeng sabay-sabay yan. Eto na naman tayo sa style ni Lacson. From the very beginning, ang style ng mamang ito, delaying tactics. Huwag na nga tayo magpaloko, diretsuhin na natin. Delay ng delay. Kung gusto mo talagang maimbitahan, kung gusto mong mapunta tayo doon sa desisyong tama, paimbitan nyo na yung 18 Marines. Available na yung 18 Marines eh. Hindi nyo pa nga magawa ng paraan si Tambi. Hindi nyo pa nga magawa ng paraan si Saldico. Yung available, ayaw nyo ipatawa. Gusto mo sabay-sabay. Ano kayo magbo-boyfriend? Pambihira to si Pinky Lacson kung anong excuses sa buhay. Ang daming kondisyon eh. Paano ka makakatapos? Alam mo yung ganitong klaseng leader? Walang matatapos to. Hindi ko ano yung nasa harap na niya, di tapusin na. Alam nyo kung bakit? Sabihin ko sa inyo. Alam nyo kung bakit ayaw niyang ipatawag yung 18 Marines? Kasi hindi nila mapakukulong. Nagigets nyo? Hindi nila makokontrol. Kasi yung 18 Marines, pag nagsalita, makakapaglabas ng ebidensya. Matuturo si Bongbong Marcos. Hindi mo pwedeng makulong. Kasi hindi na kinabang. Hindi kurakot. Hindi opisyal. Hindi tumanggap ng pera. Hindi nila makukulong. Pag hindi nila makukulong, hindi nila makokontrol. Samantalang si Tambaluslos o si Saldico, pag napatawag nila, pwedeng hindi nila pagsalitain. O kung magsalita man, pwede nilang ikulong. Pagdating sa kulungan, kontrolado na ng gobyerno. After that, labo-labo na. Baka mamaya biglang ma-stroke si Tambaluslos at si Saldico sa kulungan. Nangyayari yon. Diba? Hindi nila makukulong ang 18 Marines. Kaya ayaw nilang palabasin. Nakikita nyo na. Nakikita nyo na yung delaying tactics na itong mga to. Ganyan po katitindi. Kasi simple lang eh. Simple lang. Pag gusto, maraming parang. Pag ayaw, ang daming dahilan. Kung gusto mo na solusyonan to, simpleng-simple. Dapat tapos na yan last year pa eh. Paikot-ikot. Nang tanungin naman kung umabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang ebidensya. Kung sa kanya papunta ebidensya, wala tayong magagawa kung aabot sa kanya. Pero yung salaysay ni Saldico, walang evidentiary value yun eh. Kasi hindi man under oath yun eh. Nagsalaysay siya sa Facebook eh. O bakit hindi mo ba't hindi nyo pagsalitain sa True Zoom? Di ba? Sabi niya, kung ang ebidensya papunta kay Bongbong Marcos, wala tayong magagawa. Kaya lang, walang value yun. Kasi walang evidentiary value yun. Di patawag mo si Tambaluslos. Tinuturo na executive office eh. Ano yun? Nag-uusap muna kayo. Hindi kayo. I mean, yung nag-uusap yung nagkakaroon muna ng deal. Yung magpinsan. Di ba? Tahimik eh. May isipin mo. Si Tambaluslos nagsalita na pinapangalanan ng executive. Isa sa mastermind. Tapos walang sagot si Bongbong Marcos. Tapos kayo, yung mga nakapaligid sa kanya, dinideflect nyo yung papunta kay Bongbong Marcos. Di ba? Sa Facebook eh. Sa ngayon, kulang pa rin ang pirma para mai-report sa plenaryo ang partial committee report ng komite na hinihingi na rin ng ombudsman. Ang isang pwedeng gawin aniya, maglabas na lang ng chairman's report. That is also as good
as sponsoring the partial committee report. Kasi mahirap eh. Kung hindi ko ma-sponsor at walang lalabas na committee report, parang nakabitin sa ating mga kababayan. Kabilang sa mga hindi pa pumipirma si Marcoleta nang tanungin kung pipirma na siya kung maimbita si Romualdez. Kasi kinakailangan na maklose natin lahat yung no stones unturned, sabi nga nila, at matukoy. Pag natukoy na natin lahat, Tsaka okay, maganda pipirma. na ang naging kinalabasan ng report. Pipirma na ako. Ang dami niyang kondisyon. Mav Gonzalez, Yun yung sinasabi natin eh. Si Lacson, yung taong napakadaming kondisyon. But anyway, yun na style niya eh. Yun nga eh. To delay. Until, siguro, baka magkaroon ng deal yung magpinsan, magkaayos sila. Diba? Kaya ako, simple lang. Diba? Dinidikdik na si Tambaluslos. Pupurihin ko dyan. Kita nyo, sabi ko sa inyo ang Banateros, ang Banateros sa tama. Pag tama, pag mali. Pupurihin ko dyan si Bongbong Marcos at saka si Boying Rimulya. Ayaw pailisin si Tambaluslos. Okay yan. Purihin ko kayo dyan. Tama yan. Dikdikin nyo pa. Pero, ito yun, pag huminto si Bongbong Marcos at si Boying Rimulya ng dikdik, ika nga lumambot. Yung dating matigas kay Tambaluslos ay biglang lumambot. Nagkaroon na yan ng deal. Tingnan nyo. Pag hindi na diniin si Tambaluslos at si Tambaluslos tumahimik na, may deal. One thing for sure, mastermind nga si Bongbong Marcos. One thing for sure, nakatanggap nga ng maleta si Bongbong Marcos. Pero, kung tuloy-tuloy ang dikdik ni Bongbong Marcos kay Tambaluslos, ayan, posible. Hindi ko sinasabing kumpirmado, pero posibleng inosente nga si Bongbong. Pero pag hininto niya, natakot. Umurong ang betlog nung dalawa, si Bongbong at si Boying. Kasi madadamay sila. O kung hindi man sila, yung kanilang amo, which is si Bongbong Marcos. Di ba? Simple. So, abangan natin. Aatras ang bayag. Ay, huwag nung, yung kanilang itlog. Aatras o hindi? Kayo tanungin ko. Aatras si Bongbong at si Boying o hindi? Okay. Ito po, gusto kong ipakita itong video na ito dahil sana po tayo hindi makalimot. Ito po ay hindi po tayo kumakampi sa isang politiko. Pero ako ay nagpapasalamat dito kay Senator Chis Escudero dahil alam natin isa po si Chis Escudero na nanindigan laban doon sa impeachment na unconstitutional na ginawa against BP Sara last year. Di ba? Nanindigan siya dyan, hindi siya natakot. Sinasabi nila, forthwith. Ang sinasabi ni Chis Escudero, unconstitutional yan. Hindi po ganyan ang pagkakaintindi na forthwith. Bottom line, hindi po umabot ang impeachment sa Senado. At laun-launan, katapos-tapusan, diniklara nga ng Korte Suprema na unconstitutional. All along, tama si Chis. Isipin ninyo kung hinayaan lang ni Chis yung basta-basta. Mag-aalat, Tito Soto siya na gusto nang gawin kahit unconstitutional. Tuloy-tuloy na yun. Kahit ideklara ng Korte Suprema yun, ang dami nang nasayang na oras. Kahit ideklara ng Supreme Court na unconstitutional yan, dami nang nasayang na oras at hindi natin alam. Baka mamaya, maging ito pa ang simula na bastusan na ang gagawin ng Senado patungkol sa mga constitutionality, lalong-lalo na sa impeachment dahil hindi na nila re-respetuhin ang korte. So hindi na tayo umabot doon, isa po doon ang nanindigan si Chis. Kaya po ako naniniwala na matapang tong mama na to. Bagamat, ito alam naman nyo, binanatan din natin yan yung nagbigay ng nagpaka-gentleman lang, nagbigay siya nung champagne noong kay Lisa. Pero nakita natin nanindigan siya. At hindi lang yan. Nanindigan din po siya etong dati ang mga senador.
ang mga congressman ni hindi mabanggit-banggit si Tambaluslos na obviously siya ang tinuro ni Gutesa. Walang kumalaban. Walang nanindigan for Orly Gutesa. Isa po siya ang nagpasimula niyan. Kaya nga naman, gusto ko mapanood nyo itong video na ito to remind us na malaki din ang naitulong nitong si Chis Escudero dito sa flood control scandal, sa paghahabol at pagbubukas ng investigasyon kay Tambaluslos. Martin Romualdez. Yan. The name that cannot be mentioned. Martin Romualdez. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Tama siya. Si Tambaluslos ang dahilan ng problema natin. Higit sa lahat. Kasi kaya naman nabiyak. Ako hindi sang-ayon sa unity team ni Bongbong Marcos at ni Sara. Pero dahil sa pangarap ni Tambaluslos, nasira yung unity team. Diyan po nagsimula yan, naalala nyo. Kaya nga, at the get-go, tinawag na ni Sara na Tambaluslos to. Si Martin Romualdez. Una pa lang. May attempt na. Pangalawa, may attempt na si Tambaluslos makuha ang highest position. Kaya lang alam niya hindi niya kaya. Kaya trinay niyang palitan di ba? Nagkaroon sila ng PI. Yung PI na yan, People's Initiative, na kinontran mismo ni PRRD. Ganyan po ka-ambisyoso yan si Tambaluslos at walang kumakalaban. Bakit? Madaming pera. Pero ang unang pumangalan sa kanya si Chis Escudero. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador. Di ba? Yun yung unang style. Totoo naman. Ang itinuturo ni Gutesa si Tambaluslos. Ang sinasabi ng 18 Marines, maraming nakinabang, maraming nabigyan dyan sa mga congressman. Pero palayo at hinayaan nito ni Lacson, ni Tito Soto, ang idinidikit sa mga senador. Bakit? Kilala ang senador. Pangalawa, hindi niya hawak. Hawak niya ang Congress ang lower house, ang Kamara. Ang Senado, hindi niya mahawakan sa liig. Kaya binitbit ang turo sa Senado. At palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Tama ba o mali? Nagsabi si Gutesa ng ebidensya, nagsabi siya na naghahatid siya ng maleta. Tama ba yung sinabi niya na siniraan si Gutesa? Tama ba yung sinabi niya? Ako naniniwala, tama. Imbis na tinulungan si Gutesa, ang sinilip ng CCTV, si Lacson, sinilipan pa si Gutesa. Imbis na inimbestigahan yung maleta na hinahatid, anong ginawa nila Lacson? Ang sinilip yung notaryo ni Gutesa. Nakita nyo? Kaya sabi ko sa inyo, yung mga sinasabi ni Chis Escudero, sakto nangyari. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez. Huwag mabanggit si Martin Romualdez at huwag ipatawag. Nangyari ba? Yes. Nababanggit ba? Hindi. Ipinapatawag ba? Yan nga yung sinasabi kong pinagtalunan pa ni Marcoleta at ni Lacson. Hindi pinapatawag. Lahat ng sinasabi ni Chis, tama. Tama ba yung sinasabi ni Chis o tamang-tama? Sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang investigahan si Martin Romualdez at mga kasama niya saan mang lugar. Naimbestigahan ba? May investigasyon parang parang drama lang dyan sa ICI. Televised ba? May naging resulta ba? Yung investigasyong executive session lang. Wala naman nakarinig, tas may nangyari ba? Wala. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez.
Yan, huwag maniwala. Alam nyo kung bakit? Kasi alam ko may mga paid vloggers, may mga paid trolls. Etong si Martin. At alam nyo kung anong number one target nila. Yung sa tingin nila, DDS. Diba? Wag nating bibilin. Yung sarswela na nilalako ni Tambaluslos. Diba? Pansinin nyo ngayon. Sinong binabanatan ng mga vlogger ni Tambaluslos? Kaya alam ko, pinapatrabaho eh. Diba? Sino binabanatan nila ngayon? Si Defensor. Yung club. Huwag tayong papaloko. Obvious naman eh. Diba? Kilala nyo yung mga vloggers, di ba? Sa ngayon, alam nyo na, di ba? Labas na sa social media yung mga vloggers ni Tambaluslos. Kilala nyo na sila. Yung mga trolls. Pag kumuyog yan, patungo sa isang politiko, it means pinatrabaho. Huwag nating bibilhin yung sarswela na nilalako ni Tambaluslos. Kasi ang style niyan ilalayo sa kanya. Magkakalat ng kung anong balita, may magpapakulong ng ibang politiko, magtuturo ng ibang politiko, samantalang na siya ang itinuturo ng 18 Marines, ni Chavit Singson, ni Gutesa, hindi binabalatan ng mga vloggers. Sa mainstream media, hindi rin binabanatan ng mga ibang politiko dan sa Congress. Ha? Mag-iingat po tayo. Huwag tayong gullible, huwag tayong papauto sa drama ni Tambaluslos. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.